Si Tianzang, na nakilala ang pagkakakilanlan ng kalaban, ay seryosong nagsabi, ang maalamat na Zuan ay sa wakas ay dumating. Dog Demon Lord, gamitin mo ang iyong true battle form para paalisin siya kaagad dito. Narinig ni Zuan ang utos, bumulusok ang kapangyarihan, at sinabi niya, okay. Tinaas niya ang kanyang dalawang kamay at ibinaba ng paulit-ulit, sumisigaw, full firepower. Matapos makaipon ng sapat na kapangyarihan, tumalon siya at sinabi, subukan mo ang suntok na ito na ganap kong pinakawalan. Pagkatapos ay naghagis siya ng isang maskuladong suntok. Save Yi Piang. Kalmado lang siyang nakatayo, nakatingin sa ibaba. Si Chang Xiao ay may dalang loudspeaker at nagpapaalala sa kanya, Ye Shen, mag-ingat ka. Sinuntok ni Zuan pataas si Yi Piang na may pulang ilaw sa paligid niya, ngunit hindi man lang ibinaba ni Yi Piang ang kanyang kamao at, tulad ng inaasahan, dinurog ni Yin Yang ang kanyang kalaban. Nagkahiwalay ang ulo mula sa katawan, ngunit hindi pa rin maiwasan ni Zuan na magtaka, ano ba ang nangyari? Sumigaw ang mga nanunood sa gulat, totally wiped out. Si Ji, na nanunood ng laban ni Yi Piang mula sa itaas, ay nagkomento, karapat-dapat sa pangalang Yi Piang Shen. Top 9 sa Heavenly Rankings. Isang suntok, instant kill. Pagkatapos ay lumingon si Yi Piang upang atakihin ang isa pang lalaki sa tabi ni Zuan. Ang lalaking iyon, kahit na lumilipad ang kanyang ulo, ay nakahinga pa rin ng isang buntong hininga ng pagsisisi. Nakaupo sa ibaba, si Chen Xiaoxiao ay natigilan. Isang suntok at dalawang Demon Lords ang nawala. Ang dalawang unang demonyo ay bumagsak sa sahig na may napakalaking puwersa. Si Zubing, Zuan, at Wu ay natakot sa nakita. Pagkatapos ay dinilaan ni Zuan ang kanyang mga labi, interesado na magpakawala ng mga atake sa ganitong antas. Talagang ang pinakamasarap na laman ng tao. Yi Piang, darating ako para sa iyo. Ang ultimate terror ay marahil ang pinakamasarap na bahagi ng sangkatauhan. Narinig ito, diretsyong sumagot si Yi Piang, aba, halika at maglaro ka. Lumapit si Zuan kay Yi Piang at sinabi, naamoy ko na ang amoy ng maraming malalakas na tao. Lumapit pa siya sa likod niya. Pagkatapos ay may katiyakan at paniniwala, idineklara niya, ikaw ang pinakamahusay na appetizer. Ngumisi siya ng baliw, inilalantad ang kanyang pangit na mukha. Ang mga commentators na nanunood ay nagsabi, ang batang henyo na ito ay tila nakatakdang mamatay sa tiyan ng isang Demon Lord. Walang makakatakas sa pagiging lamon ng mga Demon Lords. Biglang may naramdaman si Zuan, nakatingin kay Yi Piang mula sa likod. Nakaramdam siya ng matinding pressure. Mabilis na sumigaw si Zuan Tian at nagmamadaling umatras. Nanginginig siya na tila malapit na siyang makipagkita sa kanyang mga ninuno. Sobrang nakakatakot. Lumapit si Zubing, nag-aalala, Lord, ano ang nangyayari? Si Zuan, nanginginig pa rin ng matindi, ay sumagot ng pautal-yutal, hindi ko kaya. Nakita ito, nagsalita si Xuan Mo, maraming nilalang na ang nak-e ni Zuan at siya ay napaka-sensitive sa lakas ng kanyang mga target. Tila napakalakas ng kalaban ngunit hindi ba siya tao? Paano niya siya natakot ng ganito? Teka, hindi lang siya nanginginig, kundi akala mo ang isang Demon Lord ay hindi marunong matakot, ngunit si Zuan Tian ngayon ay umihi sa kanyang pantalon. Si Chang Xiaoxiao, na nanunood mula sa ibaba, ay nagulat. Ano ang nangyayari? Isang Red Moon level Demon Lord ang umihi sa takot. Nagpahayag din ng pagkalito ang mga commentators. Nakikita ko ba ang mga bagay-bagay? Hindi. Talagang umihi siya. Nagkomento si Ban mula sa ibaba, sobrang exaggerated. Umiyak si Shen Yuan sa kanyang isip, kaya pala hindi lang ako ang nakaramdam ng pagkatakot ni Uncle. Lam-ingaling si Yi Piang, naguguluhan. Lumitaw si Xuan Mo sa likod ni Zhu Bing at sinabi, makapangyarihan si Lord Zuan, oo, ngunit siya ay napakaingat din. Nakikipaglaban lang siya sa mga laban na sigurado siyang mananalo. Sa totoo lang, kapag nasa God-Demon transformation siya, hindi siya kailanman natatalo sa sinuman. Narinig ito, nagpa siya si Zubing, tulungan natin siyang i-activate ito. Ilagay natin siya sa God-Demon transformation. Pagkatapos ay tinulungan nila si Zuan at sabay na sinabi, patayin ang lahat sa Lulan Ancient City ng mabilis. Na-activate ang kapangyarihan ni Zuan at umungol siya, pagkatapos ay nagsama-sama ang nakakatakot na streams of power.
Nagbago si Zuan Tian sa kanyang true form, isang baboy. Matapos magbago, mas kumpiyansa siya. Kagagaling lang, nagpabeye ako at hindi pa nakapasok sa God-Demon transformation kaya naapektuhan ako ng kanyang aura. Nakatayo sa harap ni Yipiang, ipinagmalaki ni Zuan, tao, hindi na ako malilinlang mo. Bilang isang makapangyarihang nilalang, parurusahan ko kayong lahat. Ipapakita ko sa inyo ang aking ultimate form. Sumagot si Yipiang, sige, sige. Halika na. Agad na nagalit si Zuan, pagkatapos ay, bang! Sumabog ang kapangyarihan sa buong arena. Sobrang lakas ng lalaking ito na direkta niyang sinira ang sahig na bato. Umikot si Ling Russo, lubos na nagulat, at maging si Susha sa kabilang panig ay namutla at nagsabing, wow! Si Yanyu ay nagsabi, dam! Iyan si Huge at ang Namwandong Shudud mula sa Purple Fields. Nakatingin lang si Zuo Ran, nanginginig at bumubulong, ito na ba iyon? Si Zuan ay nagbago sa higanteng pangit na pig creature monster, ang kanyang mga mata ay matatalim, nagbibigay ng pangangilabot kay Chang Xiaoxiao. Si Bei Quan, sa kanilang panig, ay natakot, sinasabing, iyan ang ultimate form matapos lumunok ng 1,000,000 tao sa Chenyu country. At naisip ni Shen Yuan, sa wakas, ipinapakita na niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Nakatayo lang si Zuan, malaki at kahanga-hanga, naghahanda na umatake. Umungol siya, galit na galit, mga tao. Ito na ang katapusan. Yip, hindi kita bibigyan ng isang pagkakataon. Lalamunan kita ng buo. Bigla ay parang naguluhan si Yip, nasaan na? Sa ganitong pagkakataon, ngunit iniisip pa rin niya, nasaan ang aking super rare Enchantress Collection novel? Nawala ba ang aking mahalaga? Nang makita siyang ganoon, inakala ni Zuan na ito ang kanyang pagkakataon. Perfect. Ang pagka-espasyo mo ay nagbibigay sa akin ng pagkakataon. Nag-conjure siya ng isang magic ball at sumigaw, mamatay kasama ang mundo. Ang napakalaking kapangyarihan ay naging isang vortex na tinatawag na Heaven Devouring Dimensional Rift at ito ay lumalaki ng lumalaki sa itaas ng ulo ni Zuan. Nanunood si Zubing, sobrang takot. Baliw siya. Gumagamit siya ng isang forbidden demon technique na pupuksa sa lahat para lang patayin si Yipiang. Pagkatapos ay lumayo siya, ayoko. Hindi ako handang mamatay. Sa panig ni Zuan, napagtanto rin niya na masama ang sitwasyon. Tapos na tayo. Ang galaw na ito ay hindi lang sa Ceres sa Ancient City, hindi na tayo makakalabas dito. Pagkatapos, habang hinihigop, sumisigaw pa rin siya, Master. Huwag. Si Chang Xiaoxiao, na laging kalmado, ay nagkomento lang, aba, tapos na ang arena. Nagtago sa likod ng isang bagay, nautol si Chang Xiaoxiao, ligtas ba ang barrier na ito? Sumagot si Nanwandong, ayos lang kami. Dapat ay makayanan ng barrier, ngunit mas masama ang vortex kaysa sa inakala nila. Nako, hindi makayanan ng lupa. Pagkatapos ay dumating ang isang koro ng nakakapanindig balahibong sigaw. Ligtas ako, si Ban, habang tumatakbo, ay hinihigop pabalik. Ayoko mamatay. Si Bao Quan ay paulit-ulit na sinasabi, tapos na tayo. Habang casual na sinabi ni Zaguo, ito ang catastrophe sa ating kapalaran. Si Yipiang, lubos na nagalit, ay sumabog, ikaw na ulong baboy. Pwede ba kahit kaunti ay maging kapaki-pakinabang ka? Humarap siya, madilim at nakakatakot ang mukha, at sumungit. Nawalan ako ng mahalaga at naglalaro ka lang. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagkolekta ng kapangyarihan, sumigaw, manahimik ka. At pagkatapos ay bumagsak ang isang seryosong makapangyarihang palm strike. Intermediate Level Truth Seeking Hand Technique Level 100. Lumabas ang ilaw sa pagitan ng katawan ni Zuan pagkatapos ng tama. Pagkatapos nito, lahat mula sa Demon Lord Vortex hanggang sa langit at lupa ay nahati sa kalangitan. Agad na bumalik sa normal ang lahat pagkatapos ng katahimikan. Bumantong hininga si Yipiang, sa wakas, kapayapaan at katahimikan. Ang mga taong bumabagsak mula sa kalangitan ay nakatitig sa eksena, nakanganga. Nako, hinati niya ang mundo sa kalahati. Ligtas tayo, pero parang sinira rin niya ang mundo. Tinitingnan ng lalaking si Yipiang mula sa lupa, sinabi ni Chang Xiaoxiao na bumantong hininga siya na nahihiya. Paano na ako maghahanap ng kasintahan ngayon? Halos umiyak si Shang Yuan sa loob, nakakatakot ito.
Uncle, nangangako akong magiging mabait ako mula ngayon, please lang, tigilan mo na ako sa pagkatakot. Biglang pumalakpak si Hipyang. Nakuha ko. Lumipad siya ng napakabilis, sinasabing, ang librong iyon ay malamang itinapon sa Lulan Treasure Vault. Nasa Lulan Treasure Trove ito. Ang isang shadowy figure ay nagsimulang maglakad-lakad. Nang biglang may sumigaw na boses ng demon kay Dongfang Jing, Bonnie Demon, ginaisang mo ba ako mula sa aking beauty sleep? Napasigaw siya, oo, isang imahe ng ancient demon ang pumasok sa ulo ni Dongfang Jing. Balak ko siyang patayin habang natutulog at sipsipin siya, hindi ko inaasahan na madyay gising siya. Ano ang gagawin ko ngayon? Agad siyang lumuhod, sumusupsap, kailangan ka ng mundong ito, mahal na Panginoon, upang maibalik ang kaayusan. Biglang may nagsalita, nakita ko. Ang ancient demon, mahina pa mula sa paggising, perfect para sipsipin ni Zuan. Si Chong Yu, ang Rabbit Demon Lord. Bigyan mo ako ng kaunti. Pagkatapos, napansin siya ng ancient demon at lumingon upang sabihin, isa pang kuneho. Seryoso, mahina ako ngayon. Paano nang ahas ang isang mahina na tulad mo na maliitin ako? Pinakawalan ni Chong Yu ang kanyang kapangyarihan at pagkatapos ay nagyayabang, talagang papatayin kita. Ngunit bago pa man siya makasuntok, umabot ang kuko ng ancient demon at sinaktan siya sa isang iglap. Ganap na nawasak si Chong Yu. Nahati siya sa dalawa at ang kanyang mga demon goons ay nakakuha ng parehong pagtrato. Nakita ni Dongfang Jing ang kapangyarihan ng ancient demon at naisip, naku. Ang Hangyu level demon lord na ito ay sobrang lakas. Ano ang gagawin ko? Umalis ang ancient demon na idinagdag, matapos ang 10,000 taon ng pagtulog, ang mundong ito ay sa wakas ay ibabalik ko. Lilinisin ko ang lahat, at pagkatapos ay tumapak ang kanyang paa sa libro ni Hipyang. Lumitaw ang aming bayani sa likod ng ancient demon at bamulong, dude, huwag. Niyapakan mo lang ang aking limited edition Flame Maiden. Tuwang-tuwa ang ancient demon na makakita ng iba pang kahanga-hanga. Mas maraming humans ang magbabalik ng aking enerhiya. Galit na galit si Hipyang kaya sumuntok siya at sumigaw, naiintindihan mo ba ang human language? Niyapakan mo lang ang libro ko. Ang sampal na iyon ay nagpalipad sa ancient demon ng 12-dosenang metro, pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, tulog na tulog, at patay na patay. Natigilan si Dongfang Jing. Isang sampal at nawala na siya. Nako, kunin ang novel. Patuloy na pinapagpegan ni Hipyang. Phew, phew. Okay lang ang aking Flame Maiden. Siguro medyo nasobrahan ako sa lakas. Diretsyong pumunta sa mid-level technique. Pero kahit na, demon lang siya, hindi ko sana siya dapat na one-shotted. Ang mga mata ni Dongfang Jing ay lumaki. Nako, iyon ay isang ancient demon. Mahina nga siya pagkatapos magising, pero immortal level being pa rin siya. Kinukuha ang kanyang kayamanan, lumingon si Hipyang upang kausapin siya. Pabalik na ako, Bonnie. Kung saan mo gustong pumunta, gusto mo bang maging god o isang demon? Sabi niya habang lumilipad. Nag-iiwan ng paalala, siguraduhin mo lang na alagaan mo ang iyong sarili. Namula si Dongfang Jing, nagtataka kung bakit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kalma, ang gusto ko ay junior brother, hindi ang puso niya. Lumapit siya sa ancient demon na iniisip, ngayon na ang pagkakataon ko. Ibibigay ko ang bangkay ng ancient demon sa junior brother. Sinasabi ng legend na ang mga dragon lords ay nagiging invincible pagkatapos kumain ng bangkay ng isang ancient demon. Isang imahe ng isang higanteng dragon ang lumabas kasama ang mga kalkulasyon ni Dongfang Jing. Ngayon mayroon na ako, kailangan lang sipsipin. Ang aking future path of cultivation ay magiging ganap na naiiba. Tumunganga siya at ngumiti, iniisip, salamat, junior brother. Babayaran talaga kita sa paraang gusto nating dalawa.